Lumobo na sa 12 ang bilang ng nasawi bunsod ng epekto ng bagyo at habagat ayon sa tala ng PNP. Samantala, muli namang nagsuspindi ng pasok ang Malacanang sa maraming lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa patuloy na sama ng panahon. Kasabay nito, inuulan rin ng batikos ang isang cabinet official dahil sa tila pagbibiro sa gitna ng matinding banta ng sakuna. Ito ang makabagbag damdaming tagpo na nakunan ng isang netizen nang matagpuan ang labi ng batang nalunod sa bahagi ng R10 ngayong araw. Sa kwento ni Susana, tumalon ng bata sa ilog sa boundary ng Maynila at Navotas kasama ang mga kaibigan. Posibleng tinangay na ito ng malakas na alon bunsod ng sama ng panahon. Sa Paniki, Tarlac naman, natagpuan na rin ang katawan ng isang lalaking residente doon na nalunod sa baha. Habang sa Nasugbu, Batangas, patuloy ang search and rescue operations para sa isang individual na nawawala. Sa July 23, tali ng Philippine National Police, lumobo na sa 12 ang bilang ng nasawi dahil sa epekto ng bagyo at habagat na karamihan ay nalunod. Pero posible pa itong tumaas, lalo't nagpapatuloy ang masamang panahon. Dahil nga sa banta ng bagyo, sa ikatlong sunod na araw ay muling nagkansela ng pasok sa maraming lugar sa bansa para sa Huwebes, July 24. Kanselado ang pasok sa mga paaralan at non-essential government offices dito sa Metro Manila at sa mahigit 30 probinsya sa Northern, Central at Southern Luzon, kabilang na rin ang lokalidad sa Mimaropa, Bicol Region at piling mga lugar sa Visayas. Kasama sa mga nag-aanunsyo ng walang pasok si Interior Secretary John-Vic Remulla, na ngayon ay inuulan ng batikos dahil sa pabiro nitong estilo ng pabatid. Reklamo ng netizens, hindi dapat ginagawang biro ang seryosong usapan. Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dinepensahan ng kalihim. People criticize me for the way I speak, but that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across. That's what it's for. Paliwanag naman ni Secretary John-Vic, hindi siya magbabago ng ugali, lalo't mahalagaan niya ang kaunting biro sa buhay. Pero kumambyo rin siya kalaunan sa isa pang post at sinabing, hindi biro ang kapangyarihan ng panahon.